Good day, everyone. This is our Lenten special service. Welcome to Faithworks Christian Church. Let's continue to worship the Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. I just want, and I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, and your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on and sing. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. 'Cause
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that
Palang araw po sa bawat isa. Dumako naman po tayo ngayon sa ating tithes and offering. Basahin ko lang po ang ating verse para sa araw na ito sa Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Amen po. Amen. Praise God, no? Napakaganda nung verse na binasa natin. Lahat tayo, lagi natin naririnig itong verse na ito when it comes sa tithes and offering. At ngayong araw na ito, tingnan natin kung ano po yung bago na itinuturo sa atin nung mensaheng ito. No, nakita natin doon na sinabi ng Diyos, yung napakagandang pangako niya na subukin natin siya sa bagay na ito at tingnan natin kung hindi niya buksan yung durungawan ng langit at ibuhos niya yung hindi napapatid, hindi natitigil, hindi napipigil na pagpapala na halos wala na tayong pagsisidlan pag ginawa niya ito. No, napakaganda nung pangako ng Diyos sa atin sa mensaheng ito. Ngayon, alam natin na tinuturuan niya tayo na maipasa yung pagsusulit na ito. Naalala ko nung tayo po mga nag-eskwela pa, sa tuwing may mga pagsusulit tayo, excited tayong lahat na kapag tayo ay nakapag-review, nakapag-aral mabuti, nakasagot tayo ng tama, na maayos, excited tayo sa magiging resulta ng pagsusulit na yon. So ganito rin po yung nais ng Diyos sa atin kung bakit meron tayong ganitong salita ngayon na pwede nating pag-aralan at tingnan kung paano natin maipapasa yung pagsusulit na ito. Balikan natin doon sa unang bahagi, sinabi dyan, bring the whole tithe. So, dalhin daw po natin yung buo. So, sinabi dyan, number 1, dapat pag nagdadala tayo ng tithe natin, dapat buo. So, hindi daw po dapat natin kinukulangan. So, hindi natin dapat dinidelay, hindi natin pinagpapaliban. So, dapat masunod natin yun. Unang-una na dapat masunod natin ng buo kung ano yung 10% o ikasampung bahagi nung ating tithes. Ano ba yung tithes natin? Sinabi dyan, yung tithes natin, yan yung 10% nung income, nung sales, di ba? Nung kinita, yan yun. Nung increase, yan yung natutunan natin na dapat daw yung ikasampung bahagi, buo, dadalhin natin. So, ibabalik natin. Saan daw po? Sa storehouse. No? Natutunan natin yung storehouse natin. Yan po yung kung saan yung simbahan na kinabibilangan natin, which is yung FCC, yung Faith Works Christian Church, no? Diyan natin ibabalik lahat ng ikasampung bahagi ng lahat ng increase natin. So sa storehouse, sabi diyan that there may be food in my house. So sa ganun daw ay may food o may pagkain doon sa kanyang bahay. So tingnan natin kung ano po ba yung pagkain na ito na tinutukoy sa atin ng salitang ito. Kapag wala yan, it will make our body weak and ineffective. So, magiging mahina tayo, tsaka hindi tayo kapaki-pakinabang. Yun yung physical food. Ang sinasabi dito sa atin, nung mensaheng ito sa Malakay 3:10, anong klaseng pagkain ba yung tinutukoy sa atin dito? Basahin natin sa John 4 verse 34. May sinabi si Jesus kung ano daw po yung food na ito na tinutukoy. Amen. Sabi po sa John 4 verse 34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Amen po. Amen. Praise God. Yun po, si Jesus po yung nagsabi niyan sa John 4 verse 34. Sabi niya, ano daw po yung pagkain niya? My food is to do the will of Him. So, gawin daw po kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun daw po yung food niya, nag-strengthen sa Kanya, nagpapalakas sa Kanya. Ano pa po? Yung food daw po niya ay yung maipagpatuloy, ma-accomplish, matapos kung ano yung nasimulan niya. Yung gawain na ibinigay sa Kanya ng Diyos. Yun daw po yung food na tinutukoy ni Jesus. So, yun din po yung food na sinasabi dito sa atin sa Malakay 3:10. No, ayun po yun, na lahat ng ibinibigay natin na 10% o ikasampung bahagi, dito magagamit para maipagpatuloy yung gawain na iniatang sa atin ng Diyos, sa ating simbahan, at sa ganon, magawa din natin kung ano yung kalooban ng Diyos
magamit lahat ng 10%, ikaw 10 bahagi na ibinabalik natin, magamit all for His glory and all for His kingdom. Ngayon, ang tanong po, sabi dito, test me in this. Para sa akin, kung nagawa nating makasunod na ibigay yung 10 bahagi natin, noong 10% natin, naipasa na ba natin yung pagsusulit na ito? No? Siguro tingnan natin, sa unang bahagi ng Malakay 3:10, sinabi dyan, bring. So, bring, dalhin natin. So, hindi sinabing give. Para sa atin, galing sa atin yan. Galing sa pagod natin, galing sa paghihirap natin. Pero hindi. Kaya nga po sinabi dito is to bring the whole tithe. So, dadalhin lang natin. Meaning to say, ibig po sabihin, lahat nung nasa atin ngayon, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. No, hindi ito pag-aari natin, hindi ito galing sa atin. So, lahat ng ito, pinagkatiwala lang sa atin. No, dapat daw po, when it comes to giving, ganun yung heart natin ng pagbibigay. Na nauunawaan natin, na naiintindihan natin na lahat ng kung ano man po yung nasa atin ngayon ay ipinagkatiwala lang ng Diyos. No? That's why ang ginamit na salita dito is to bring. No? Naalala ko dito, yung mga Pharisee, no, na sila mismo, yung mga Pariseo, nag-o-offer din, nagbibigay din, nagbabalik sa Panginoon, pero may mga pagkakataon na hindi natutuwa o hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawang pagbibigay ng mga Pariseyong ito. So nakatingin ang ating Diyos sa mga puso natin, kung paano natin sinusunod, o kung paano natin ginagawa yung tithes and offering natin. Are we giving our tithes and offering, or are we just bringing it? So, nagpapagamit lang tayo na pinapadaan lang sa atin. No? Lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya, pinadadaan sa atin. Sa ganon, madala natin yung 10 bahagi. Lahat ng iyon magamit for His kingdom, for His glory. Magamit para sa kapurihan niya, magamit para sa gawain niya. So, yun po, yung test, na real test, when it comes to giving, na tinuturo sa atin ng salitang ito. So, hindi ibig sabihin na ibibigay natin yung 10% o 10 bahagi, naipapasa na natin to. So, minsan magtataka tayo, Lord, naibibigay ko naman yung sinabi mong 10%, pero bakit ganon? Ang tagal ng biyaya, ang tagal ng pagpapala. Tinitingnan ng Lord yung condition ng heart natin on how we do this. No, dapat makita ng Diyos na yung mga puso natin, uuunawaan natin na lahat ng ito na ibinabalik natin ay galing sa Kanya. Galing sa Kanya at pag-aari niya. Lahat ng ito, hindi sa atin, walang atin, no? Lahat ng ito, ibinabalik lang natin sa Kanya. So, yun po, yung nais na sabihin sa atin ng mensaheng ito at nais ng Diyos na masunod natin, maipasa natin yung pagsusulit na ito when it comes sa ating pagbibigay o pagbabalik sa ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God po. Sige po, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Hallelujah, aming Diyos na may gawa ng langit at lupa. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa lahat ng inyong kaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa buhay na tinatamasa namin ngayon, Panginoon. Sa buhay na ganap at lubos, Panginoon, Lord God. Thank you sa lahat ng pagpapala, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa pagtutuwid sa amin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa labis na pagmamahal sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na turuan niyo po ang puso namin, Panginoon, Lord God, kung paano sumunod sa inyo, Panginoon. Kung paano, Panginoon, Lord God, malagpasan namin yung mga test, Panginoon, Lord God, na sinasabi ninyo sa amin, Lord God, upang yung buong pagpapala ninyo, Panginoon, Lord God, ay makamtan, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko po, Panginoon, yung mga kaloob, yung mga ibinabalik namin ito sa inyo, Panginoon, Lord God, ay patuloy nyo, Panginoon, Lord God, pagpalain at maging
mabangong samyo sa inyo, Panginoon Lord God, at magamit, Panginoon Lord God, sa inyong sambahan, Panginoon Lord God, sa pagpapalawak ng inyong kingdom, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, dalangin ko, Panginoon Lord God, sa mga kapatid ko po na wala pang kakayanan, Panginoon Lord God, na makapagbigay o makapagbalik sa inyo, Lord God. Lord, dalangin ko na pagpalain nyo sila, Panginoon Lord God, na bigyan nyo sila, Panginoon Lord God, ng mga trabaho, Panginoon, na kaya ng kanilang katawan, Panginoon Lord God, ng mga negosyo, Panginoon Lord God, na kaya, Panginoon Lord God, ng aming isipan at ng aming mga, bigyan nyo kami, Panginoon Lord God, ng wisdom, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon Lord God, na patuloy nyo kami, Panginoon Lord God, na pinagpapala, Panginoon Lord God, at ginagamit nyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon Lord God, para sa inyong ministeryo, para, Panginoon Lord God, sa pagpapalawak, Panginoon, ng inyong kingdom, para, Panginoon Lord God, sa pagpapahayag ng inyong magandang balita, Panginoon Lord God, in the mighty name of Jesus. Muli, Panginoon Lord God, lahat ng papurit pagsamba, Panginoon, ay ibinabalik namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. A blessed Good Friday evening to everyone. She is a woman whose voice once guided an entire city through its busiest streets, and whose life now guides others through some of their deepest valleys. With a remarkable 38-year journey in broadcast media, she has become a household name and a trusted presence. As one of the pioneer voices of ABS-CBN's Sky Patrol, she became a vital source of timely traffic updates, calm leadership, and public service for Metro Manila weary commuters. Her iconic voice not only delivered news, it delivered peace in the middle of chaos. But the microphone is only part of her story. Behind the voice is a woman of many dimensions, a passionate entrepreneur, a voice for the voiceless, and a tireless advocate for change. Whether building businesses with excellence or championing community causes, she has consistently chosen purpose over comfort and impact over applause. Her life has not been without suffering. Like many of us, she has walked through betrayal, loss, and seasons of unanswered whys. But those moments did not break her. They built her. She has turned pain into purpose, heartbreak into healing. Her story tells a deeper truth. Suffering does not have the final word. Redemption does. And that brings us to Good Friday. Today, we remember not just the crucifixion, but the power of dying words. Words that offered forgiveness, declared hope, and transferred death into destiny. Even in his final breath, Jesus was rewriting the story of humanity with love and purpose. Her life mirrors that same hope. Like the cross, her journey speaks to the misunderstood, the abandoned, and the broken. And like Jesus, she reminds us that our wounds can become the starting point of something new. God doesn't just carry our pain, He redeems it. With grace forged through fire, with heart refined by compassion, and with a voice that continues to uplift and inspire, please welcome a woman of resilience, vision, and unwavering faith, Miss Aida Preto Gonzales. Isang mapagpalang Good Friday po para sa ating lahat. Faithworks Christian Church family,
Alam niyo po, una, maraming salamat po sa imbitasyon na ibinigay niyo po sa akin. Alam niyo po, every time na ako po ay nakakatanggap ng invitation para magbahagi ng aking testimonya, ako po ay sobrang nagagalak, ako po ay nasisiyahan dahil ito po ay isang napakalaking pagkakataon para po sa akin, para maihayag ko po sa lahat na makakarinig ng aking testimonya kung gaano ka-powerful, kung gaano ka-loving, kung gaano katapat ang ating Panginoon. At yan po mismo ang aking naranasan. Kaya layunin ko po na talagang maikalat ang aking testimony para ang iba din po na nakakaranas ng mga problema, ng mga challenges, or nandun din po sa aking kalagayan, ay makakuha sila ng kalakasan, ng inspirasyon doon po sa aking testimonya. Kaya once again, maraming salamat, Faithworks Christian Church family, dito po sa imbitasyon na ito. So, please bear with me dahil medyo mahaba po ang aking testimonya, pero actually, marami na akong binawas dito. Yung mga detalye talaga ay hindi ko na po naisama dahil po sa... pero don't worry dahil yun naman pong essence ng akin mismong karanasan kung papaano ako niredeem ng ating Panginoon at ngayon ay sinisikap na lumakad ng kasama si Jesus bilang tsuper ng aking buhay, hindi naman po mawawala. Okay? So, ito po, papasimulan ko na po ang aking testimony para po sa kabatiran ng lahat. Ipinanganak po ako sa sitio Balon na halos nasa kalagitnaan po ng mga tubuhan. Alam niyo po ba yung tubuhan? Ito yung tinatawag na sugarcane plantation ng Barangay Natatas, Tanawan, Batangas, and I am 58 years old. Kung mayroon pong matatawag na pinaka-relihiyosong pamilya sa lugar namin, ito po ay ang aking mga magulang. Pinalaki po kaming 6 na magkakapatid na may takot at paniniwala sa Diyos. Deboto po ang pamilya ko sa pagsisimba sa Quiapo at sa Baclaran Church. At alam niyo po ba, tuwing sumasapit ang December 8, nangunguna po ang aking pamilya, ang aking mga magulang sa pag-aarkila ng jeep para magsimba sa Antipolo Church. So, bagamat salat po sa mga material na bagay, yung aming pamilya, pero sa pagsusumikap po na aking mga magulang, kaakibat, ang gabay at awa ng Panginoon, dumating po ang panahon na nagkaroon kami ng ekstrang lote. At ito po ay idinonate namin para mapagtayuan mismo ng kapilya sa aming lugar. At alam niyo po ba na pinangunahan ko ang fundraising project para sa construction mismo ng structure ng chapel na ito noon pong mga panahon na yon. Actually, ano po yun looking back, mga nasa college po ako noon, di ba? Nagsisimula pa lamang akong magtrabaho. So, moving forward, lumuwas po ako ng Maynila upang mamasukan bilang katulong para po makapag-aral sa kolehiyo. Plinano ko po noon na kumuha ng nursing para mag-abroad. At syempre, alam niyo naman po, ng mga panahon na yon, ang layunin ng pag-nursing magkaroon ng malaking sweldo para makatulong sa pamilya. Subalit, bago po ako makagraduate ng high school, bigla pong naiba yung gusto kong kursong pag-aralan. Oo, nagulat po ako noon nang mapagtuunan ko po ng pansin ang newscasting sa TV at broadcasting sa radio. And yun po, to cut the long story short, nakapagtapos po ako ng AB Masscom Broadcasting noong taong 1987
sa Central Escolar University, and soon after ay nakapasok naman po agad sa trabaho sa tinapos ko mismong kurso. Ayun po. So, ano nangyari? Well, hindi po nagtagal ay unti-unti na akong naimpluwensyahan ng galawan sa mundo. Yun po. Kumbaga, nung nasa probinsya ako, probinsyana, ganyan. Opo, talagang noon po Batanggenya pa ang aking punto. Pero nung sabi nga nila nung nausukan na ng tambutso yung aking yung aking bibig, naiba na po yung punto at talagang mabilis pong naimpluwensyahan ng galawan dito sa mundo. So, pumasok po, ito po, dito na nagsimula yung mga major events po doon sa aking buhay. So, pumasok po ako sa isang maling relasyon. Umibig po ako sa unang pagkakataon sa isang may asawa at 4 na anak. Halos itakwil po ako noon ng aking pamilya. Kasi, di ba, binigay ko po sa inyong background kung gaano ka-religious yun pong aking pamilya. And sa katunayan, di ba, binanggit ko nga po sa inyo na nagpatayo pa kami ng chapel. So, kumbaga, kinagisnan ko po yun na may takot sa Diyos at nakakarinig ng mga salita po ng Panginoon. So, dumating po yun na yun nga, halos itakwil po ako ng family and then ng mga kaibigan. And then, syempre, resulta po nito, halos kutyain po ako at pagtawanan ng mga kakilala dahil nga po doon sa aking naging desisyon. Subalit, pinanindigan ko po yung aking desisyon. Dahil noong mga panahon na yon, meron po akong pinanghahawakan na pride. Sabi ko sa aking sarili na ako ang magwawagi dahil I am beautiful, educated, and influential. So, yun po ang dala-dala ko noon. So, agree po ba kayo? The beautiful? Pastor Betty? Pastor Betty, ano yan talaga naging blessing din yan sa buhay ko. Opo. So, going back, pinanindigan ko po yung buhay ng pagiging mistress. Okay? Oo. Other woman. Opo. Alam niyo po ba kung gaano katagal? Sa loob po ng 3 dekada. So, ibig sabihin, 30 taon. Okay? At nagkaroon po kami ng 2 anak noong naging partner ko po na iyon. And hindi lang doon natapos yun. Kumbaga, nagkaroon pa po kami ng, nagpakasal kami, na kahit may asawa siya, di ba po? And marami pa pong ibang mga detalye. But sabi ko nga sa inyo, kailangan edit ko po iba dahil masyadong mahaba. So, ano nangyari nung nandun po ako sa ganong sitwasyon ng aking buhay? May mga pagkakataon po na, nagiging masaya po ako dahil sa mga small wins na tinatawag. Dahil napapagbigyan po ako sa ilan kong mga kahilingan. Oo, ano ba yung mga kahilingan ko ng mga panahon na yon? Well, ipinakikilala po ako na asawa sa mga gathering. Sa katunayan, dun po sa kanyang opisina ay ako po yung kilala na wife. At yun pa, yung mga ilan pa pong mga kahalintulad na mga bagay. Pero alam nyo, ang nangyayari pagkatapos na masaya ako during that moment, mabilis naman pong napapawi yung mga panandaliang saya po na iyon na nararamdaman ko. Mas mabigat po na pakiramdam na kalungkutan sa tuwing nag-iisa na ako. Yun naman po nararamdaman ko. Lalo na po, ito na yon, yung lalo na po sa panahon ng mga special occasions tulad ng Christmas, di ba po, and yung mga personal occasions na meron tayo, di ba po? At iba pa, talagang sobrang mga kalungkutan po ang aking nararamdaman ng mga panahon na yon.
And then, sa katunayan, may dalawa pong pagkakataon na tinangka ko pang magpakamatay, opo, dahil sa sobrang lungkot, opo, na nararamdaman ko during those days. Yun po, yung pagkukunwari na masaya ako. Kumbaga, sa harap po ng maraming tao, di ba? Kasi during that time, di ba po, nagbo-broadcast na rin ako, masaya ako. Pero pag naman nag-iisa na ako, ayan, sobrang bigat na po ng pakiramdam. Yun, nagsisink in na po yung yung fruit nung pag-iisa ko, opo, nung kasalanan na yon. So, well, syempre marami pong mga detalye yon na hindi ko na rin ma-reveal po sa ngayon, but yun po, sobrang loneliness, opo. Dahil during that time, di ba sabi ko nga po, halos lumayo po ako sa aking pamilya. So, to continue, i-pause po muna natin yung chapter na yon ng aking buhay. Opo, pero mamaya magkukonek-connect po yan. So, punta po tayo, kasi habang nandun ako sa sitwasyon na to, so tuloy-tuloy, di ba? Growing up, isa rin po sa mga pangarap ko kasi noon, magtayo ng negosyo. Dahil, yun nga po, kasi hindi nga ako nakapag-nurse, so para mas mabilis makaahon sa hirap, sabi ko po, magninegosyo ako. Sa katunayan, bata pa lang po ay nagsimula na akong magtinda ng kung ano-anong bagay para kumita. Alam mo, yung mga candies, yung yema, nagtitinda po ako ng halo-halo kapag ganitong summer season. So, ando na po yun sa puso ko. Ang desire ko pong ito ay pinalakas naman ng aking kalagayang emosyonal noong mga panahon na yon para simulan ko na po, okay, yung magpagninegosyo. Parang naisip ko po ito na gawing scapegoat, yung pagninegosyo habang nandun ako sa kalagayan na yon. Sabi ko, kung sasabay ko na ang pagninegosyo, kahit wala pa po sa time ng mga, syempre ngayon po nare-realize ko na wala yun sa time ng mga panahon na yon kasi busy pa rin po ako sa akin, nasa peak po ako ng aking career noon So, para nga po may mapagkaabalahan ako sa panahon ng aking kalungkutan, lalo na po kapag may mga special occasions. Di ba po? Yung mga special occasions na yun. At syempre, ginagawa ko po itong dahilan sa aking pamilya para hindi nila ako makasama at hindi nila makita ang aking pinagdadaanan o yung totoo ko pong kalagayan na malungkot. Kasi imagine niyo po, di ba, pag Pasko, ganyan, na iisa lang ako. So, sasabihin ko sa kanila na busy ako, na dito ako sa aking negosyo. So, yun po, yun yung naisip kong pamamaraan ng mga sitwasyon na yon. And then, well, ito po, yung una kong pinasok na formal na negosyo, ibig sabihin, yung meron ng mga permit, ganyan, nag-set up po ako ng media production. Okay? So, dahil nandun na nga po ako din sa media noon, yun na po yung naisip ko. And then, lumago po ito, doon po ako nagkaroon ng puhunan, okay? Hindi po nagtagal, nakapagpatayo na rin ako ng mga coffee shops. Opo, marami ako naitayo. Umabot po yun sa halos mga, I think, 20 outlets po na mga coffee shops. All over. Meron po sa airport, meron po sa malls, ganyan. At the same time na habang nasa career ako. So, hindi ko po yun naaasikaso. Okay? Kasi may... So, yun. And then, hindi pa po natapos doon dahil sinundan pa ito ng iba po pong mga negosyo na masyado pa pong marami kung babanggitin ko pa. Pero marami pa po akong mga negosyo na naipundar na sa kalaunan, dahil yun nga po, nagkaroon naman ng income, nakapagpundar na rin po ako ng mga properties. Okay, sasakyan, ang bahay, kondo, yun po. So, yun na po yung kalagayan ko noon. And then, ito po, kasabay naman nung kasaganaang material na akin pong nararanasan,
ay tumatatak naman ang aking pangalan sa lipunan bilang media personality po. Bunga nito, marami akong nagiging kaibigan muli at kakilala. Kaya nagkakaroon po ako ng power at influence sa mundong ginagalawan ko. Parang kahit na alam nila na ano ko, na mistress ako, other woman ako, pero dahil meron nga akong power, meron akong ganito, parang natatakpan po yun. So, nung sitwasyon. So, naging oportunidad ko na rin po ito upang dahan-dahan namang ma-manipulate po yung aking pamilya. Nagkaroon na po ako ng boses muli sa kanila. At yun po, dahil doon, pinalakas nito ulit yung aking pride na pinanghahawakan po noong mga panahon na yun. Parang kung dahil nga I have money, I have influence, parang natakpan na po yung aking tunay na kalagayan na parang nabulag na po, parang ganon sila. Parang noong mga panahon na yon, so parang na-accept na rin po ako slowly. Although hindi po kami nagkakaroon ng mga verbal na, but yun lang po yung aking naramdaman slowly. Okay? And then, lumipas po ang mahabang panahon ng pagkukunwari sa tunay na estado ng aking buhay. Masaya sa harap ng mga tao, pero malungkot kapag nag-iisa at kawalan ng kalayaan. Kasi, yun nga po, during those time na nandun ako sa kalagayan na yun, hindi ko na-exercise yung pagiging media, yung pagiging broadcaster, yung hindi ako nakakapaghalubilo sa mga tao dahil hindi rin ako nakakapag-comment kasi parang iniisip ko na wala akong karapatan dahil meron silang ibabato or ipupukol sa akin. So, yun po, nawalan ako ng freedom. Parang, yeah, yun po yung nabubuo sa aking isipan ng mga panahon na yun. Kaya, wala po akong freedom. And then, isang araw, eto na po yun, nagkaroon na po ako ng mga realizations, 'di ba, sa aking tunay na kalagayan. Una, napagod po ako sa aking pagninegosyo dahil pagkatapos ko pong maitayo, itong mga negosyo na to, bumabagsak. Tapos magtatayo na naman po. Pagkatapos, babagsak na naman po ulit. Naulit po ng halos ilang beses. At believe it or not, sa dikalaunan na wala na pong parang bula ang lahat po ng mga ari-arian ko na pinaghirapan. At during those times, meron po akong naalalang verse dun po sa sitwasyon ko na yon ng pagkapagod. Madalas ko pong naririnig yung sa simbahan kapag ako po ay nagsisimba, yung Matthew 11:28. Sinasabi po doon na, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Nasabi ko po noon sa sarili ko, nung naalala ko yun, pwede daw lahat lumapit. Hindi naman binanggit na kailangang walang kasalanan para makalapit sa Kanya, kay Jesus. Kaya, yun po ay pinanghawakan ko. Kumbaga, in-stick ko po yun sa aking isipan noong mga panahon na yon. And then, as I age po, isang araw, tinanong ko rin ang Panginoon sa aking pag-iisa. Sabi ko, "Lord, bakit ganito ang buhay ko?" At malinaw po ang naging sagot ng Lord sa akin. Yan ay dahil sa mga choices mo. At naging maliwanag na po agad sa akin ang ibig sabihin nito. Alam ko ang ibig sabihin po ng Panginoon nung narinig ko po yung tinig na yon. Dumating na rin po ang pagkakataon na pumasok na rin sa kaisipan ko ang ganito. Kung sakaling ako nga ang manalo, o ako ang piliin, hindi ang asawa niya, dahil I'm beautiful, educated, and influential. Kasi yun nga po, mayroon kasi kaming deal bago kami nagtuloy-tuloy sa aming relasyon. So,
na ganun po, na dapat pipiliin niya ako. So, narealize ko, kung sakaling piliin nga ako, ano yung mangyayari? Ano ba yung reward ko? Parang kinakausap ko yung sarili ko. Ayun, reward ko, magkasama na kami. HHW, holding hands while walking. Tapos sabi ko sa sarili ko, pagkatapos ng mga pagdurusa ko, ganun lang ba yun? Yun lang yun? Ang sabi ko, parang realize ko, sabi ko, it's not worth it. Sabi ko pong ganon. Hanggang sa isang araw po, taong 2017, isang dati kong empleyado na makailang beses na nagkasala at pinahihirapan po ako. Pero, eto po yun, palagi ko pa rin siyang pinapatawad. Nagkatagpo po ulit kami at inaya niya ako na mag-attend sa service ng isang Christian church. Isang beses niya lang po akong nasamahan at nagkahiwalay na ulit kami. Hindi ko inaasahan na ang preaching ay para sa akin. Mula po noon ay nagpatuloy na ako sa pag-attend doon sa Christian church na yon. Nagkaroon na rin po ako ng pagnanais na makinig ng mga kahalintulad na gawain para mas maunawaan ko ang salita ng Diyos. At kalaunan ay nagpabaptize na rin po ako nung mga panahon na yun. Kasabay po ng aking pag-aaral sa salita ng Diyos na resulta po ng aking relationship kay Jesus, nararamdaman ko na unti-unti na po akong kumakawala sa aking maling relasyon. Napapaglabanan ko na po ang mga temptations. Binigyan ako ng wisdom ng Lord para maunawaan ko po ang malalim na kahulugan ng pagkamatay at pagkapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naitanong ko po sa sarili ko na anong klaseng pagmamahal iyon ng Ama sa anak para isakripisyo niya, para maibalik sa piling niya ang iba pa niyang anak. Na ito na nga po yung kahulugan ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So, naging maliwanag din po sa akin kung talagang makatotohanan ang ginawa kong pagtanggap kay Jesus bilang aking Lord and Savior, kailangan kong maipamuhay ang Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ who lives in me. The life I now live in the body, I live because of the faithfulness of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. At dahil po sa tinanggap at naranasan ko na ang pagmamahal na ito ng Diyos sa akin, itong pagmamahal na ito na ang meron ako. Dahil sabi nga, di ba po, we cannot give what we do not have. So, nagdesisyon po ako kung talagang mahal ko ang lalaking ito at hindi na desire ng flesh ang nararamdaman ko, kailangan ko siyang huwag hayaan na magkasala. Hindi po nagtagal, umalis ako sa media bilang bahagi ng gagawin kong major decision. Bilang bahagi po ng healing process kasi nasa media din po ang taong ito. Dahil kung mananatili ako doon, lagi ko siya maaalala, ganon. So, yun po yung isa kong, yung wisdom na binigay ng Lord sa akin. So, June of 2017, Father's Day po ito. Nagdesisyon po ako na wakasan na ang aming 30 taong maling relasyon. Ayaw po ng tatay ng mga anak ko na tapusin ito, pero mas pinili ko na po ang walang hanggan at dakilang pagmamahal o relasyon ko kay Jesus. Mula po noon na hindi na niya ako kinausap, pero ipinagpatuloy ko po ang pagdarasal para matanggap niya at maging magkaibigan pa rin kami alang-alang po sa aming mga anak. At sa 8 taon po, matapos kaming maghiwalay, na hindi niya po ako pinapansin kahit binabati ko po siya ng happy birthday sa mga special occasions, hindi po siya nagre-reply sa akin. But tuloy lang po ako nung gawa kong mabuti na yon kasi nauunawaan ko po siya. And sa ngayon po, answered prayer na ako. Ayun. So,
Bago po ito nangyari, sa loob ng 3 dekada naming relasyon, makailang beses ko po na sinubukan na makipaghiwalay. Pero unfortunately, hindi po ito nagtatagumpay. Naging matagumpay lamang po ako na labanan ang kasalanan na magkaroon ako ng relasyon, kay Jesus. Kasi sabi nga po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, as forward na po tayo, so what now? Walang trabaho ako, di ba? Umalis po ako sa media, tapos bumagsak po lahat ng negosyo ko, nabenta yung mga properties ko, at may mga financial obligations pa. So, what happened next? Ano po ang nangyari? Well, ano ang mga sumunod na pangyayari? Matapos po akong magdesisyon na pagsisihan ng aking mga kasalanan, sumunod at magtiwala sa kalooban ng Panginoon para sa akin at ipaubaya sa Lord ang aking bukas. In short, ano ang mga naging ganap matapos kong gawing tsuper na aking buhay si Jesus? Well, eto na po, tapos na po ang redemption, ongoing, ang restoration po sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Talagang living word po ang salita ng Diyos. Sabi sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who loved Him, who have been called according to His purpose. Sabi po sa Isaiah 43:19, see, I am doing a new thing now, it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So, una, para po sa aking personal na buhay, naibalik na po ang tamang relasyon ko sa aking pamilya. Nabigyan po ako ng pagkakataon na humingi ng tawad at salamat sa grace and mercy ng Lord dahil naipakita ko po ang humility at pagpapakumbaba. Binigyan din po ako ng pagkakataon ng Lord para mapatanggap at mapasimulan po ng aking mga magulang ang kanilang relationship kay Jesus bago sila binawian ng buhay dito po sa lupa. Hindi man po masayang sitwasyon para sa ating paningin. Ako din po sa aming 6 na magkakapatid ang nag-asikaso at nasa deathbed ng aking mga magulang bago po sila namatay. Samantalang ang tatay po ng mga anak ko ay magkaibigan na kami ulit. Sinubukan ko na rin po na humingi ng forgiveness sa kanyang asawa pero hindi po naging successful. Posibleng hindi pa tamang panahon ng Lord. Pangalawa, sa larangan po ng pagninegosyo, tinigilan ko na po ang pag-iisip nito dahil sa paulit-ulit kong pagkalugi ay ang media ang ginagawa kong fallback. Andyan pa rin po ang desire ko pero maliwanag na po sa akin na si Lord ang magbibigay kung anong negosyo ang para sa akin at kung ano, kung ito ay bahagi ng plano niya ay siguradong mangyayari. And then, pangatlo, ang aking pong propesyon o ang aking purpose ko sa buhay, now I fully realized na sa media o broadcaster pala talaga ako. Dahil taong 2017 po nang nakabalik ako sa media o sa radyo matapos po ang matagal kong pagkawala. Hindi ko namamalayan, unti-unti nang nabubuksan din ang aking spiritual eyes and ears. Nabigyan po ako ng sign-on program. Sumagi sa isip ko na dahil unang programa ako sa pagsisimula ng araw, dapat maganda at tamang balita ang unang marinig sa aming istasyon bago ang mga balita ng mundo. So, nagbabahagi ako ng Bible verse kahit wala pa akong malalim na pangunawa sa salita ng Diyos na tinambalan ko rin po ng mga inspirational or gospel song. And then, pagsapit po ng taong 2018, naging daan po ang radio program ko para maimbitahan ako sa Holy Land ng libre. Hindi ko ito inaasahan dahil bago ako naging Christian o follower ni Jesus o nung panahon na I was living in sin, plano ko na papunta kami ng personal ng partner ko sa Holy Land bago kami mamatay para humingi ng tawad sa Panginoon. Sa aking naging pagbisita sa Holy Land, na malinaw na orchestrated po ng Lord, dahil free po yun, hindi ko po inaasahan. Isang bagay po ang napatunayan ko na totoo pa lang may Jesus na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, namatay, ipinako sa krus at muling nabuhay. Sa lahat po ng holy sites doon, isa lamang ang dasal ko, lalo na sa Church of Nativity
na pinaniniwalaan kung saan ipinanganak si Jesus. Ang dasal ko po doon, Lord, please change me. Continue to change me according to your purpose. Naging mas maliwanag po sa akin na hindi sapat ang salitang thank you, Jesus, para pasalamatan siya. At sa halip ay magpagamit ako para mas makilala siya ng tao at mas maunawaan at tanggapin ng tao ang kanyang pagmamahal to advance His kingdom. Sa paglipas po ng panahon, tuloy-tuloy na po akong nagpagamit sa Lord. Nawala na ako ng interest totally sa mga makamundong bagay. Maging ang mga taong gusto ko pong ma-identify ako or makasama ko ay naiba na rin. Naranasan ko na rin po ang tunay na kalayaan na nawala po sa panahon na nasa bondage ako ng kasalanan. And come 2019, nagkaroon ako ng bagong opportunity na mag-introduce ng new concept ng programa sa radyo kasama ang social media platforms. Bible-based ang konsepto ng aking programa mula Lunes hanggang Sabado ay lahat po ng realizations ko sa personal na buhay, negosyo, pati na ang aking purpose at calling. Struggles, pains, triumphs ko sa buhay, kung papaano ako sinamahan ng Lord sa lahat ng ito at naranasan siya sa bawat yugto ng mga pangyayaring ito, kung papaano hindi nagkulang at palaging provider ang Lord sa aking pangangailangan upang magsilbing inspirasyon at encouragement naman ito sa lahat ng viewers, listeners at followers na nararating ng aking broadcast. Nasa ika-7 taon na po ang radio ministry na ito. Sa ngayon, the Lord is my provider para maipagpatuloy ang programa. Maging ang mga taong kasama ko dito ay provided din ng Lord. Kasama, bilang na dyan si Pastor Betty. Just recently, binigyan ako ng Lord ng vision para mas maipakita pa po ang aking power, ang kanyang power sa buhay ko sa larangan ng broadcast media industry. And I know He will give the provision. What is truly amazing is that iisang bagay ang ginagamit ng Panginoon ngayon para ma-restore ang aking pagninegosyo at ang purpose ko sa buhay, which eventually ay magmamanifest ng vision na binigay ng Lord sa akin. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future." Having said all of this and done, may naalala po akong tanong ko noon na nasa aking kaisipan habang lumalaki at palaging nakakarinig ng misa at mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Palagi ko pong naririnig noon, tinubos ka ni Jesus sa iyong mga kasalanan. Sabi ko sa sarili ko, ano ba ang kasalanan ko na tinubos niya? Bakit niya ako kailangang tubusin? At kanino niya ako kailangang tubusin? Sa ngayon, nasagot na po ang lahat ng tanong na ito ng bawat pangyayari sa buhay ko. Sabi sa ating takeaway, for our Good Friday special title, Dying Words, Transforming Hope, is that the cross speaks to anyone who's ever been misunderstood, falsely accused, abandoned, or broken, like me. In my personal testimony, I have experienced that in Jesus, your deepest wounds can become the beginning of your greatest transformation. The cross doesn't just carry our pain, it redeems it. Sobrang perfect para po sa akin. Right now, I am still a work in progress, pero patuloy na magpapagamit sa Panginoon to advance His kingdom hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Truly, ang paglaya sa kasalanan, ang tunay na kalayaan sa pamamahayag of freedom of speech. Again, marami pong salamat sa lahat po ng ito. To God be all the glory and praise. God bless everyone. Sakto yung time, no? Halos. 34, 33. Alam mo pa sa...
Sister Aida. Good evening, Pastor. Thank you very much for joining us tonight. No? Kumusta na po kayo? Maganda pa rin, Pastor. Okay na po, getting always better than yesterday dahil sa biyaya ng Lord, Pastor. Praise the Lord, no? At kumusta? Busy ba ngayong mga araw na ito? Yeah, lately, marami pong mga pinagkakaabalahan. Pero marami man to, iisa na lang yung focus. Opo, iisa na yung tema, hindi na yung parang chapsuy. Oo. Opo, naghihingi na tayo ng guidance at ng, di ba, ng direction na steps na dinidirect ni Lord. Okay, ngayon ko lang nalaman, 38 years pala in broadcasting. So, ang dami yung pinagdaanan, nasa broadcaster, no? Mga Sky Patrol, no? Businesswoman, yung mga advocacy natin, no? So, can you describe your journey as a journalist for 38 years? Opo, ang dami. Totoo yun, Pastor. Talagang punong-puno ng karanasan. At kung i-describe ko to sa isang salita lamang, it's a roller coaster journey. Yeah. Nakasakay ka na ba ng roller coaster, Pastor Betty? Nakita ko na, pero takot ako sumakay. Nako, sumakay ako dyan. Ganon eh. So, yung buhay ko, kung di ba ano yan eh, nandyan, nandun. So, yan po. Ganon yun na naging journey dahil nga, alam mo yun, during those days, kasi nga, although nandyan, alam kong may Panginoon, may takot ako sa Diyos, di ba? Pinalaki yung kumbaga, very religious yung family. Pero, yun nga, hindi na ipaliwanag kung ano yung mas dapat. Wala yung relationship, parang ganon. Ang alam ko lang nung mga panahon na yon ay religion. So, parang alam mo yun, hindi ko alam na, lahat pala ng bagay, kailangan mo i-consult kay Lord. Lord, ito, yan, ganyan. Kaya, if I may, Pastor, di ba, yun nga, kagaya nung, yung aking broadcast journey, kung maliwanag na sa akin, noong mga panahon na yon na yun yung purpose ko, oo. So, doon ako magpo-focus. Yun lang yung gagawin ko, oo. So, kaya lang, ang nangyari nga, akala ko kasi parang, hindi mo kailangan konsultahin si Lord eh. Parang ang naunawaan ko kasi na parang puntahan mo lang si Lord pag may kailangan ka. Pero dahil naman kaya ko naman magdesisyon na itong, so hindi ko alam na yun pala, kailangan natin talagang yung Matthew 6:33 na sisik natin siya sa lahat ng bagay at mapupunta sa atin yun, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yun, yung career, kasi, remember, ang una ko talagang gusto nursing, tapos bigla akong sudden yun eh. Siyempre, looking back, nung nangyari na nga itong mga pangyayari sa buhay ko, nung naranasan ko yung roller coaster na journey na yun, sabi, talaga palang ang plano ng Lord sa akin, maging broadcaster or sa media. Pero dahil hindi nga maliwanag sa akin na ganun pala, dapat talaga i-consult natin kay Lord. Kaya, ayun, paiba-iba pa. And then, yung negosyo, akala ko kasi ang pagnenegosyo is, yun nga, actually, Pastor Betty, ng mga panahon na yun, alam ko wala namang masama dun sa ginagawa ko eh. Dahil ang alam ko, gusto ko magnegosyo para maiahon sa kahirapan yung pamilya, makatulong, makapag-create ng employment. Yun yung motibo ko nun eh. Pero, yun pala, kailangan consult po, yan ba ay nasa plano ni Lord? Yan ba ay gusto ng will ng Lord para sa'yo? At yan bang negosyong yan, ay yan ang ibinibigay sa'yo ni Lord. So, yun po, wala talagang consultation. Kinoconsult ko, pupuntahan ko lang si Lord pagka nandoon na nga yung mga problema. And then, yun nga, sa testimony ko rin, yung personal na, nung nagkaroon ako ng relasyon, during those times, sabi ko nga
alam ko na it's wrong, pero meron akong justification eh. Kasi parang, sabi ko, kung mali itong sitwasyon ko, ba't nabibless ako? Kasi ang pagkakaintindi ko, yung mga material blessings na yon ay, galing kay Lord. And kumbaga, hindi importante paano nangyari, ganito, ganyan. Kasi sabi ko, nabibless ako. And then sabi ko, ang dami namang gumagawa ng ganito. So, nagkakaroon ako ng mga... So, nakita ko, wala akong nararamdaman na mali noong mga panahon na yon. Tama at naayon sa... Kumbaga, ino-offset ko, parang gano'n yung nasa utak ko noon. May ganito akong ginagawa. Gumagawa naman ako ng ganito eh. So, parang sabi ko, ano yun, offset na yun, naintindihan na ni Lord yun. So, ganun. And then, yun nga, may mga roller coaster kasi nga, nandun sa taas mamaya, at sa baba. And then, yun po, those were my experiences. Ganun ko na-describe yung aking 58 years na roller coaster journey. Napaganda, halos parehas tayo, may mga experience tayo ngayon. Ngayon po ay Holy Week at especially Good Friday ngayon. So, nire-remind tayo na maging ang Panginoong Hesus na experience niya yung mga ups and downs, no? Yung mga tinulungan niya, siya pa yung nagpako sa kanila, naranasan niya yung rejection, yung mga suffering, no? So, mayroon ba kayong yung season na gano'n, yung nasaktan kayo, iniwan kayo, na-misjudge kayo, parang sa tingin nyo iniwanan na kayo ni Lord? Opo. Yes. Oo, lalo na po noong wala pa akong relasyon. Oo, iba po talaga eh. Iba po talaga pala yung relationship at religion. Kasi ngayon, nung may relationship na ako, lagi ko na siya kinukonsulta, ganyan. So, alam ko na nandiyan si Lord. But nung religion yung pagkakaintindi ko ng tamang paraan ng pananampalataya na at paano natin magagawa yung mapapakita yung ating pananampalataya, maraming beses po. Actually, marami akong hindi na-mention doon sa aking testimony na yes, alam mo, nung mga panahon na ang daming mabibigat na pangyayari, parang akala ko ako na lang. Kasi lalo na nung nagkabagsakan na yung mga negosyo ko, naku, wala ka ng kaibigan, ganyan. Tapos yun nga po, nung may desisyon ako na mali, although yun, consequence naman talaga yun, kay mga naging desisyon. Pero yun po, yun yung mga panahon na nararamdaman ko na, yes, parang wala yatang Lord, parang ganon. Pero, syempre ngayon po, nandiyan na nga yung realization na, ayan, wala kasing mga consultation kay Lord. Parang unfair ang buhay, ano po? Sa mga pinagdaanan nyo, ano po? So, pagkano, may na-experience ba yung na-betray kayo, ganon? Nung hindi pa kayo born again, ganon? Maraming beses po. Actually, sa media, yung ma-accuse ako. Actually, pero magkaiba na yung kung paano ko in-accept siya. Parang, sa media, di pa ako born again noon, talagang na-accuse ka na, siyempre, pinagtatawanan nga, ganyan, dahil ganun ang kalagayan ko, di ba? Na other woman ako, so ganon. Tapos yun din, na-accuse ka na, kasi sa media po, alam nyo, palaging usapan dyan, money, di ba? Money, na binabayaran ka ng ganito. Kasi, kaya naman po kasi may mga ganon nga na impression, kasi nangyayari naman po talaga, opo. And ako naman po ay testigo talaga naman sa ganon. Pero yung ako, ma-accuse nga ako na yes, na binabayaran, talagang ano po yun, masakit. And nung mga panahon na yun, halos yun nga umiyak ka, ganyan. Tapos, kasi
lalo na po, nung nandun ako sa malaking istasyon, talagang napakabigat po ng laban doon. Opo, kasi hindi ka lang talagang may politika sa loob, hindi ka lang, sorry sa word, wala lang maisip na. Yung alam mo yun, yung hindi ka sip-sip, ganyan, pero i-accuse ka ng ganito. So, yun po. Naisip nyo, minong dinadaanan niya, gusto nyo nang bumitaw. Ayoko na. Ganon. Yeah, opo. Opo, lalo na nung sabay-sabay na nangyayari. Problema sa career, problema sa personal na relasyon, problema sa negosyo. Di ba po, kaya nga one time, twice, di ba, na nag-attempt nga tayo na tapusin na yung buhay. Yun po, talagang gusto mo nang bumigay. Actually, nung parang dumarating pala talaga yung moment na yun, na parang, kagaya nung last time na nag-COVID, ako po nakaranas ako ng COVID and merong isang twice kasi yun. So, yung isang beses, yung una na talagang grabe yun, na talaga halos hindi ka, sabi ko, Lord, okay na, sige na, parang, okay na, okay, gusto mo umuwi na ako, o ganyan. Parang ganun ang feeling mo, na-refresh lang ako nung COVID. Yung pagod ka na parang, okay na nga, Lord, kung gusto mo nang umuwi ako, uwi na ako. Yan po, talagang napakabigat maranasan nun, Pastor, yung kala mo, yung so, hindi kinakaya. Looking back, nung panahon na yan talagang grabe ang problema nyo. Tapos parang si Lord ay tahimik, no? Parang walang nangyayari, ano po. Hindi natin alam, mayroon palang ginagawa si Lord, no? Sa panahon na kung titingnan natin ngayon, you have a satisfied, enjoyable life dahil sa relation sa Panginoon, di ba? So may mga plano pala si Lord na sa tingin natin, especially nung wala tayo sa Panginoon, sa tingin natin parang hindi kumikilos si Lord Pero yung pala, may plano siya sa buhay natin, no? Hindi natin isipin na siyempre nung araw knowing hindi mo inaasahan na ang Aida Gonzales ngayon ay ganun man magsalita, di ba? Mabait, hindi suplada, hindi katulad doon siguro, no? Hindi pa kayo born again. Naku, opo. At even nga yung mga kapatid ko, nung sabi ko nga sa'yo, na talagang pinanghahawakan ko yung pride ko noon. Even yung mga kapatid ko, nagugul. Kaya nga po, naalala ko nga one time ayan, kagaya niyo po, namimit ko na ng mga bago ko rin kakilala na ito na ngayon. Parang di nila ma-imagine yung kinukwento ko. Yung kinukwento ko na ganito ako. One time nga, may mga reporters din na nagsabi na, yun nga, mataray, ganyan. Tapos, lalo na po nung talaga na-influence din, kasi doon po sa ABS, doon sa malaking istasyon, talagang lahat po doon talaga, sabi nga nila doon, ultimos, sa kabababaan talagang andun po yung pride. So, yes, ibang-iba po. Noong binago po ako ng Lord, talagang kahit nga yung any single word na bad, kasi nung na-realize ko, Pastor, mga ka-FCC, no, na yung tayo, nung naging maliwanag sa akin na tayo ay creation ng Panginoon, so kung sasabihan natin ng masama, i-judge natin, sabihin natin ng isang, kahit anong adjective sa isang, parang ang pinipintasan natin noon, or minumura, kung halimbawa nag-curse tayo, minumura natin noon, yung lumikha sa atin. Di ba po? So, nung na-realize ko yun, kasi di ba pagka nga may mga sasakyan na, or mga gamit tayo na hindi gumagana, saan ba gawa yan? Sino bang gumawa niyan? Di ba? Ganyan po tayo. So, nung naging maliwanag po sa akin yun na, okay, creator pala ako ng isang makapangyarihan. And every time na yun yung,
Pero nung hindi po, naku, sabi ko sa'yo, 2.5 ang mura, and sabi ko sa'yo, napakabilis na na-influence talaga ako ng mundo, lalo na dito sa ano, talagang lumilipad araw-araw, yung wala kang, kung paano mo kino-curse yung mga tao. Opo, yung mga, kunyari, lalo na po nung nandun ako sa point na sobrang stress na ako, dahil nga bagsak yung negosyo ko, di ko alam paano babangon. Tapos, yun din po, yung relasyon ko, ganon. Tapos, wala din akong, talagang stress na stress po ako noon. Tapos, wala akong, yun yung mga betrayal na, parang ang dami mong kaibigan, pero parang wala kang mahinga ng tulong. Parang di ka na nila kakilala. Sabi nga, pag sinabi mo na dati akong ganito, wala na po yun. Basta pag sinabi mo dati. So, yun po ang mga mabibigat na pangyayari. Na sabi ko nga, ngayon, hindi nila yun makita na talaga galing ka sa ganun. So, nagugulat po sila. And ngayon talaga po, Pastor, without any exaggeration, hindi ko po talaga kayang, minsan nakakataas ako ng boses, pero yung pag-utter ng any single word na masama, ay hindi ko po ma-utter yun. Nasaan nyo ba, Sister Aida, yung nandun kayo sa top yung top of your career? No? Di ba? So, nasa top ka ng career mo. Di ba, minsan pagka nasa top ka, maraming naiinggit. Di ba? Ginagawan ka ng kwento. Okay lang kung yung kwento totoo di ba? Pero yung gusto ka nilang ibagsak dahil naiinggit sila. Naranasan niyo po ba yun? Yes na yes po. Pastor Betty. Lalo na po nung nalagay ako doon sa yung pagiging Sky Patrol. Meron po kasing yun nga po, nabanggit ko na talagang may politics po. Yung nalagay ako doon na parang pinipintasan ako na kung ano-ano pong pintas sa akin. Oo, na parang hindi ko deserve yung paging gano'n, na maraming much better sa akin. But on the other hand, nakaka-receive naman ako na fit po sa akin yung yung role na yon. Kaya ayun po. So napakarami pong tapos yun nga ginagawan ka ng sariling ng mga kwento. Actually, Pastor, dito lang bago ako napunta dito sa istasyon kung saan ako yung istasyon na pinanggalingan ko doon, alam mo, nung nabubuo, kasi yung program na yon na based on, yung Bible-based, tapos based on my realization, nung pinanganak po yun doon sa DWIZ, talagang orchestrated po yun ng Lord. Talagang himala po yun na nakarating ako doon. And then, pero mula sa simula, talaga merong isang tao na doon na parang lagi niyang gustong tanggalin yung programa. Pero praise God na hindi nangyayari. Sabi ko, Lord, ikaw bahala dito, programa mo to, ikaw naglagay sa ito. So, sa halip na level up pa, na promote pa. Pero dumating din yung time na siguro, time na yun na palang mamaalam na talagang inaccuse pa ako doon ng may mga kwento pa po sila doon na ginawa na naman na parang I'm making money out of their expense, ganyan. So sabi ko, Lord, kung ito na yung time na para to say goodbye dito, so okay, sige Lord, susunod lang kami. And then yun po, natapos tayo doon sa And lo and behold, yun pala, ili-level up ni Lord naman sa mas maganda. And dito po, sa kung saan tayo naroon ngayon, ay exact opposite po nung naranasan natin doon sa So, kumbaga, mga blessing in disguise. Actually, maganda yung ginawa nyo, no? Kasi yung ginawa nyo, tulad din ng ginawa ng Panginoong Hesus, di ba? Sabi sa Isaiah 53:7, di ba? He did not open his mouth, no? Nung siya ay akusahan, hindi siya gumanti, no? So para siyang tupa na dadalhin doon sa krus, hindi siya nakipaglaban, no? So talagang
may transformation sa buhay nyo. Kasi kung yung dating Aida yun, pag ginagano mo, ay magpa-fight back yun, di ba? Pero glory to God, nabago tayo ng Panginoon. At yun din ang ginawa ng Panginoon doon sa Krus ng Kalbaryo, di ba? Tumulong siya way back nung sa Good Friday, no? Talagang makita natin na lahat ng ginawa niya for 3 years. Dami niyang pinagaling, di ba? Every time na may dadaanan siya, yung tao ang dami, no? Dahil sa alam nila sila'y gagaling, no? Pero later on, on the Good Friday, yung tao na tumulong sa kanila, yun yung ipapako nila, no? So may mga season sa buhay talaga natin na na sa tingin natin ay nakakaranas tayo ng injustice. Pero ang good thing niyan ay maging si Lord naranasan niya. So tayo rin, kaya natutuwa ko na sabi niyo hindi kayo nag-fight back doon sa mga nag-aakusa. Yun ang dapat makita sa atin. Gagayain natin ang Panginoong Sus na bagamat may season of injustice, yung season of pain, pero na-transform yung heart natin, no? Na-transform yung heart natin, na-transform yung faith natin, yung identity natin. Nako, pag ginawa mo yan dati sa dating Aida, makakatikim ka ng malulutong na mura. Ganon. Pero ngayon, ay ang laki talaga ng nagagawa na pagka ang buhay natin ay ibinigay natin sa Panginoon, no po. Actually, yun ang kapangyarihan ng cross, no? Yung cross ay dahil doon sa cross nagbago tayo, nagbago ang lahat. Na pag nakakilala ka sa Panginoon, ay yung dati mo talaga wala na, no? Wala na. Kaya yung cross ay simbolo ng reminder o nagre-remind sa atin na lahat dinala ni Lord doon sa krus ng Kalbaryo, no? So binayaran niya na lahat 'yon at sa atin ano na lang parang gagamitin na lang natin o sabihin natin na tayo yung recipient ng hirap na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, no po. So kailan naging real ang krus sa inyo, Sister Aida? Yung talagang pinaka-worst na nangyari sa buhay niyo, yun talagang parang ipapako na rin kayo sa krus. Parang ipapako na rin. Oh well, yun po, nung talagang yun po yun yung sabay-sabay talaga na namumroblema ako dito sa personal ko, sa negosyo, sa career, sa Motsari po yun. Tapos, yung wala kang malapitan. Kasi, yun nga po nung hindi pa ako born again, yun nga hindi ko alam na, si Lord pala nandiyan lang, parang anytime, tawagan mo, yung hindi kanya iniiwan, kita niya. Ngayon kasi, yun nga ang linaw na sa akin na, kita ng Panginoon lahat ang nangyayari sa atin. And, yun nga po, kaya ngayon po, Pastor, every time po na minsan nakakaramdam ako ng, di ba, nung nakakainis talaga na sitwasyon, ang sakit-sakit talaga na sitwasyon. At ginagawa ko rin po ito na rin yung aking encourage dun po sa mga dinadala na mga tao sa Panginoon, ng Panginoon sa buhay ko na lagi ko po ang sinasabi ko, balikan mo lang ang krus. Yun po. Parang sa akin lagi po sinasabi, balikan mo lang ang kahulugan ng krus. Kasi ako po naniniwala, Pastor, na parang katulad ko din dati, kasi nagbabasa po ako ng passion Okay? So, mahabang nung kabataan ko po, kaya nga nung nakarating ako sa Holy Land, totoo pala may Jesus. Kala ko po kasi parang, yun nga malayo, yung fiction, parang ganun hindi talaga malinaw yung pagkakaintindi. Tapos, ngayon sinasabi ko po dun sa mga tao na, ibalik mo lang ang kaisipan mo. Every time na may magagalit sa'yo, aakusahan ka ng ganito, balik mo lang ang kaisipan mo
sa krus. Kasi si Jesus nga, ito ginawa sa kanya eh. Ito nga, pero anong sagot pa niya? Forgive them. Kagaya lang po nung just recently lang. Ito, very recent lang. Nag-interview ako, may i-interviewin po ako na isang negosyante. Alam mo ba, sabi niya sa akin, ay, wag mo akong hawa. Kasi parang lola na po kasi siya. So parang na-miss ko lang yung nanay ko. Na parang, kasi medyo touchy, medyo, ganun po ako. Tapos yung nanay ko, na-miss ko. So parang medyo touchy ako sa kanya, parang nahipo ko siya. Si lola, sabi niya, no, wag mo ako hawakan. Huwag mo ako hawakan. Ayoko, hindi ako nagpapahawak. Tapos, eto pa po ang worst na mga sinabi. Tsaka alam mo, ayoko sana magpa-interview pag hindi sikat eh. Sabi nga gano'n, ayoko nagpapa-interview sa hindi sikat. Ang gusto ko lang, ini-interview ako ng mga sikat. Ganun po ba, ma? Grabe, sabi ko, alam mo kung yung dating idol, ako baka talikuran ko yun. Sabi niya, at eto ang worst doon, pastor. Hindi lang isang beses niya sinabi, all throughout. Hanggang sa nung ini-interview ko siya. Sabi ko, ganun po ba, ma'am? So, pasensya ka na, ma'am. Kaya, ganito, ma'am. Gusto kong sumikat kasi kaya ako kita i-interviewin kasi yung cake center mo, balita ko, ito yung sikat. Parang, alam mo yun, yung na-turn ko yung isip ko na, yung parang naaalala ko kasi lagi na ang dala-dala ko ay si Jesus. Talagang nire-remind po ako ng Holy Spirit. Kaya sabi ko, ay, grabe, praise God, thank you Lord talaga doon sa ano mo. And, yun po, all throughout. And, pero, ito naman po, talagang ramdam ko po na buhay ang Panginoon. Pagpunta ko doon kung paano ako nilait-lait nung negosyante na yun. Kumbaga, hindi niya po nasalami. Hiyang-hiya nga ang mga tauhan niya. Hiyang-hiya din yung mga nag-assist sa akin doon. Pagpunta ko po ng next, alam mo kung anong ginawa ni Lord? Grabe, ang bilis po ng protection. Paano? Grabe si Lord ng ka-faithful. Papasok pa lang po ako nung another establishment, merong kumakaway sa akin, nakasakay ng SUV, mahaling sasakyan. Binaba po ang bintana. Hello, Miss Aida Gonzalez. Alam mo, gustong-gusto kita. Fan na fan mo yung family ko. Lagi kitang pinapanood. Sabi ko doon sa staff ko, kaya namin, kita niyo si Lord. Grabe si Lord. Grabe. Ayan, parang minutes lang after. Grabe po. So, ayun po, Pastor. Grabe. Mga recent po. And hindi ko ibinubuhat sarili ko. Ang pinapaunawa ko po dito ay ang power. Once na talagang tinanggap po natin siya ng makatotohanan, talagang it's overwhelming, it's overflowing. Hindi po natin talaga makocontain. At least nararamdaman nyo ngayon na talagang iba na talaga pagka nasa Panginoon. Kasi na-turn nyo yung sabihin natin pag-iinsulto into a new beginning. Di ba? Parang kumbaga sa nasasayawan nyo sila. Ano po? At kaya alam mo, Pastor, ganito kayang pastor eh. Sabi ko, grabe talaga. Kasi kung hindi yun talaga, nagulat ako, hindi ko kaya siyang patulan. Hindi ko po talaga siya kinayang patulan sa mga panahon na yun. And naintindihan ko po na yung sinabi ni Jesus na doon po sa cross na forgive them for they do not know what they're doing. So ganun ko siya in-apply kasi hindi alam. Kasi nung nag-uusap kami, puro pinagmamalaki niya sa akin kung sino yung influence niya, kung ano mga ginagawa niya, pagmamadyong. So parang inunawa ko kung nasaan po ang kalagayan niya. Praise the Lord, no? So, kaya minsan pagbabalikan natin yung cross, it's not about pain it's not about pain, but it's a new beginning, no? So makita, akala ni Satanas noon, panalo na siya, no? Naipako niya ang Panginoong Sus, namatay, nailibing, di ba? Hindi niya alam na on the third day, it's a new beginning.
Di ba? Heroes again, new beginning. So, minsan ganun din sa buhay natin, may mga pagkakataon na dead end tayo, no? Parang setback, pero set up pala ni Lord para sa magandang plano niya sa buhay mo, di ba? Praise the Lord. So, nung born again na kayo, no, may relasyon na kayo sa Panginoon, nakakaranas pa rin kayo ng rejection tulad nung ginawa niyong interview, di ba? Pero makita natin iba na, no? Iba na ang sagot dahil sa doon natitesting talaga ang ang isang tao na talagang born again na. Tulad ng sinabi nyo, pinapamuhay yung salita ng Diyos na laging ipinapaalala ni Lord sa inyo yung forgive them or they don't know what they are doing, no? So, ang gandang verse yun na every time na may gagawa ng kalokohan sa iyo, kasalanan, yun ang memory verse nyo, no? Yun ang pantapat nyo doon sa para ma-encourage yung sarili, no po? So, nabanggit niyo rin na yung transformation, no? Yung suffering nyo, yung down na down kayo, 2 beses kayong gustong kitilin ng buhay, pero yun ang turning point para magkaroon ng bagong Aida at Aida na kagamit-gamit sa Panginoon, no? So, sa nakakaunawa na tayo sa Lord, alam na natin yung gusto niya, alam yung will niya, alam natin yung will niya, alam niya yung word, na pagka mayroong ginawa sa iyo, nasa ibabaw ka. Alam mo yung parang ang kausap mo ay ikaw ay maedad, ang kausap mo ay bata, na parang yung sinasabi ng bata nonsense lang, di ba? Kasi nga mataas na yung pag-unawa mo dahil sa alam mo na yung salita ng Diyos. So, kaya ang ganda talaga, no? Kaya pagka ang lahat ng tao ay talaga makilala sa Panginoon, magiging maganda ang community. Kasi karamihan sa tao ngayon, pagka nasaktan, gumaganti, no? At naalala ko, nung araw, pagka minura ka, sasabihin mo pa doon sa nagmura sa'yo, talbog sa'yo 10 beses, di ba? Pero ngayon, hindi na, no? Hindi na. So, ibig sabihin, nasa Panginoon ka na, sabi mo, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Okay, pag inaapi ka, Lord, nakikita mo ang nangyayari sa akin, bahala na po kayo sa akin. So, nagkakaroon ka ng peace, no? Opo, yun ang sinabi ko na, Lord, bahala ka na dito kay Madam. Sige po, Pastor. Tunod sa atin, Sister Aida, na kunwari ay ganun, nasaktan, inaapi, di ba? Binibitray, ginagawa ng kwento na hindi naman totoo, di ba? Anong mensahe niyo po sa kanila? Okay. Focus on Jesus talaga. Yun po ang message ko po talaga, ibalik mo ang kaisipan mo sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi lahat po ng yun, yung ibinabato ngayon sa iyo dyan, wala nang bisa yan eh. Di ba? Talbog na yan. Wala na. So, nonsense. So, hindi mo na yan dapat pag-ukulan ng pansin. Talagang ang concentration po ng isang tao, para sa akin, para malabanan niya yung mga nangyayari, is focus on Jesus, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya doon ko rin po kasi every time na pag kami mai-encounter ako, talagang Jesus. And that's really, doon talaga yung power sa kanyang pangalan. Yun po ay talagang personal kong nararanasan. And samantalang nung dati, parang, ano ba yun? Totoo ba yun? Ganito. Ngayon talaga pong,
buhay ang Diyos po. Yun. Na-experience nyo na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay hindi natutulog, na ang Diyos ay may plano sa buhay natin, na ano man yung pinagdadaanan natin, ang dulo nun maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin, no? So sana maunawaan lahat ng mga nanonood sa atin. Marami kasi ngayon, daming problema, especially sa mga youth ngayon. Alam nyo, maraming nagpapakustong magpakamatay, no? May mga nagpapakamatay, parang feeling hopeless nila. Kaya napaganda na itong Holy Week talaga ay tama po yung sinabi nyo, focus on Jesus. Actually, siya mismo nagsabi niya, fix your eyes unto Jesus alone. Sabi ni Paul, sabi niya, lahat ng ating pangailangan at maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Po. So, ang ating takeaway, the cross speaks to anyone na who is ever wondered. Sabi niya, Jesus can make your pain into a purpose. No? So, kaya nga minsan, yung mga bagay na nangyayari sa atin nung hindi pa tayo born again, pinahintulutan ng Panginoon yun para sabi niya, may kukwento tayo. Katulad yun, walang masyadong silbi ang Sister Aida pag hindi naranasan yung kapangyarihan ng Panginoon. Wala kang may kukwento di ba? Na pwedeng ma-encourage sa ibang tao. Kaya nga sabi nga nila, pag may kwento, may kwenta. Di ba? So, yes, your test will be your testimony later. Yes. So, kung babalikan nyo ngayon yung dalagang Aida, yung napakagandang Aida ng panahon na yun, na sabihin natin ay confused, tulad nung nangyari sa'yo, confused kayo, nasasaktan kayo. Ano po sasabihin nyo sa kanya? Nasasaktan kayo. Ano po sasabihin nyo sa kanya? Keep the faith. Apo. Kasi confused man yan. Kasi di ba sabi nga, kahit kasing laki lang, kasing liit ng butil ng mustasa, ating pananampalataya, it will grow po di ba? So, keep niya lang yon. And then, dahil nga, kasi pag nandoon naman po yun, siguradong lalaki po yun diba? Lalawak. So, kasi pag nawala po yun, walang mangyayari. Talagang feeling mo hopeless. Pero kung nandun pa rin yung pananampalataya, ipagpatuloy lang po yun. Pagpatuloy mo yun, Aida. Dahil may mararating ka. Dahil sabi nga, di ba po, may malinaw namang plano, magandang plano ang Lord para sa atin. Bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Di ba po? Ayan. So, praise the Lord. Yung buhay natin na nung tayo nasa babang-baba, doon tayo kinausap ng Panginoon kasi may plano ang Panginoon sa buhay natin. Kaya, minsan may purpose lahat. Yung mga pinagdadaanan natin, mga pains, mga wounds, mga betrayals, basta nakapokus lang kay Lord. Di ba? Satan intended it for evil, but God will turn it for good sa atin. So, may mga nanonood ngayon, maraming nanonood sa atin, Sister Aida, na maaring mayroon silang pinagdadaanan din, no? Especially yung sabi ko kanina, marami ngayon na gustong kitilin ang buhay nila, no? Marami silang pain na nararanasan, no? Problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa trabaho, sari-saring problema. Ano po ang iyong may papayo sa kanila? Ang Diyos po ay buhay. Malinaw naman sa akin pong naging testimonya, sa aking roller coaster na buhay na meron pong Diyos. Hindi po, wala pong permanente, di ba? Masama man yan. Sabi nga nila, masama man yan or maganda, hindi pa rin permanente yan. Ang permanente lang at hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, mga kababayan ko, ang salita ng Diyos. So, mapapanghawakan
natin siya. Yung kanyang mga promises na nakalagay sa Biblia ay talagang totoo. Siya ay tapat, kahit tayo ay hindi tapat. Siya ay mapagmahal kahit tayo ay minsan-minsan lang. Hindi siya pa rin ang Diyos na humawi ng karagatan, 'di ba? Siya pa rin ang Diyos na nagdala kay Joseph, 'di ba po? Nagluklok sa kanya sa kaharian at later on, 'di ba po, siyang nagbigay ng sa kanya ng kapangyarihan kay David. Napakarami pong kay Abraham, 'di ba po, na yung ating father of faith, na ang kailangan lang talaga natin ay sumunod eh. Yun pong ako noon, I must admit, nung nag-born again ako, akala ko kasi noon, nung dinasal ko yon, yung salvation prayer, I thought na surrender ko na. Pero looking back, nung dumadaan pa ako, hindi ko pa pala nasuko lahat. So, ang dapat po talaga lahat, kung sinasabi natin, yun pong word na, let your will be done, that's very powerful. That's very powerful. Kung talagang sincere po natin yun, na sinasabi ng ating bibig, yun po ay mag-manifest. Talagang tutulungan po tayo ng Holy Spirit para ano po yun, mangyari. Kaya, yun po, wag pong mawala ng pag-asa. Noon pong bumaba si Jesus dito, 1,000 years ago, na yun na po yung pag-asa eh. Diba? Yun na ang pag-asa. So, ang kailangan lang natin, tanggapin siya. At kung sinasabi natin, tinatanggap natin siya, Pinapanginoon, sundin natin siya. Alamin natin kung ano ang kanyang mga commandments. Kasi if you love me, follow my commandments. So, iyon ang akin pong maiiwan dun sa ating mga kababayan na dumadaan din sa mga pagsubok. Wala pong kahit gaano kakahirap yan. Kitang-kita niyo po sa aking testimonya. Hindi ko po alam nyo, hindi ko akalain na darating ang panahon na itong araw na to, magsasalita po ako sa inyo para sabihin, ipakilala ang napakatapat at makapangyarihang Diyos. Hindi ko po ito na-imagine. But imagine, ngayon po ay nagsasalita ako. So, wala pong imposible sa ating nag-iisang makapangyarihang Diyos na siya ang simula at siya rin ang katapusan. Yun po. Praise the Lord. So, naunawaan ng mga nanonood sa atin na itong araw na ito ay Good Friday is a day of a new beginning. No? Kasi nga, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na sa mga taong nanonood sa atin, sa tingin nila walang pag-asa, ngayon may pag-asa. Kasi 2,000 years ago, ginawa na ng Panginoon lahat yun para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sister Aida, gusto kong ipag-pray nyo yung mga nanonood sa atin, no? Bilang pangwakas, pag-pray nyo sila at alam ko maraming nanonood sa atin na wala pa rin relasyon sa Diyos. So, pwede bang i-lead nyo rin sila sa pagtanggap sa ating buhay na Panginoon? Okay po. Sige po. Ito po, naghanda po ako ng panalangin para po sa ating lahat. Ama naming Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon, bitbit ang aming mga pasanin, mga laban sa buhay na iba-iba man, pero pare-pareho pong mahirap. Alam niyo po, ang bawat luha, bawat tanong, bawat takot, at bawat sandaling gusto na naming sumuko. Panginoon, inilalapit ko po sa inyo ang bawat isa na nasasaktan ngayon sa katawan, sa puso, sa pamilya, sa isip. Palakasin niyo po sila. Ipaalala niyo po sa kanila na malapit kayo sa mga wasak ang puso at inililigtas ninyo ang mga bagabag ang diwa. Kapag pakiramdam nila'y wala ng pag-asa,
liwanagan niyo po ang landas nila. Kapag mahaba po ang gabi, hayaan niyo pong maramdaman nila ang kapayapaan ninyo. Kapag sila'y nanghihina, kayo na po ang maging lakas nila. At kapag pagod na sila, katulad po ng naranasan ko, ipadama niyo po ang inyong sapat na biyaya. Panginoon, naniniwala po kaming walang laban na hindi namin kayang lampasan. Basta't kasama kayo, anumang masama ang binabalak ng kaaway, kaya niyong gawing mabuti. Magdala po kayo ng kagalingan, kalinawan, at tagumpay. Tulungan niyo po silang kumapit, maniwala ulit, at bumangon ng mas matatag. Dahil kayo po ang aming kanlungan, tagapagtanggol, manggagamot at pag-asa. At sa wala pa pong mga relasyon sa ating Panginoon, ngayon na po ang tamang panahon. Wala pong aksidente sa ating Panginoon. Ngayon na kayo po ay napakinggan niyo po itong episode natin na ito. Lumapit po tayo kay Jesus. Katulad po ng nangyari sa buhay ko, kung hindi ko po tinanggap si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas, wala po ako ngayon sa inyong harapan. Kaya, humingi po tayo ng kapatawaran, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan, at tayo po ay lumapit sa Panginoon. Naghihintay po siya, hindi po siya umaalis sa ating tabi. Ang kailangan lang po natin, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung tinanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, our life will never be the same again. Kaya Panginoon, linisin mo po ang bawat maruming puso na ngayon ay lumalapit sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sikapin po namin sa tulong at gabay mo, sa awa mo, Panginoon. Susundin namin ang iyong mga utos. Muli, patawarin mo po kami, at ngayon, tinatanggap ka na po ng mga taong wala pa ring relasyon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami sa aming pang-araw-araw na buhay hanggang sa makamit namin ang buhay na walang hanggan. Ito po ang aming prayer sa pangalan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. 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 Praise the Lord. Maraming salamat, Sister Aida, for again, it's a privilege na makasama kayo namin sa Good Friday. Grabe ang Panginoon, at maraming salamat din sa inyong testimony na marami kayong pinagdaanan. Sabi, roller coaster, pero alam mo, yung mga pain, mga naranasan mo yun ay kala natin si Lord ay tahimik, pero yung pala ay inahanda ka sa mas magandang gawain ng Panginoon. No po? At alam ko, marami kayong tigahanga dati, no? At ngayon, marami mas lalong hahanga sa inyo dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay nyo. No po? So, natutuwa ko yung sabi nyo, pinaba pa yung yung bintana para para ayan yung mga gawa ng Panginoon yun, po. So dito natin nakita na sa pagbabago ng buhay nyo, hindi naging walang kabuluhan yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang suffering. Kasi alam natin, Sister Aida, na alam mo, pagka may mga namamatay na walang pagkakilala sa Lord, umiiyak si Lord kasi grabe yung kanyang dinanas doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Hindi makilala, nagkalasog-lasog yung kanyang katawan, naubos ang kanyang dugo. Lahat dinanas na yun, alang-alang lang sa iyo, sa akin, at sa atin lahat. Kaya nawa, lahat ng mga nanonood sa atin ay ma-realize nila gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ma-realize nila na dati ay tayo ay papunta sa impyerno, pero ayaw ng Panginoon tayo pumunta sa impyerno. Binigay niya ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang kasama niya.
gusto niya tayo makasama habang buhay. Very special tayo sa Kanya. No po? So, nawa, hindi lang tong Good Friday, maalala nila ang Panginoon, maging mabait, kundi the rest of their life ay maging mabait, mabuti, at magpahayag ng salita ng Diyos kung ano yung natanggap natin, bigay natin din sa kanila. Para yung nararanasan natin, no? Especially sa inyo, yung mga minsan kasi, syempre, alam mo, pinakamahirap bahaginan ay yung mga may kaya, yung may mga narating sa buhay, di ba? Kaya nga, ang sabi nung sa Mark, mas madali daw pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos ba? Kasi dumidepende sila sa kanilang kayamanan, dumidepende sila sa kayang kakayanan, hindi nila alam lahat ng dadiyan ay basura pag wala ang Panginoon sa buhay mo. Pero pag nasa Panginoon ka, bagamat simple lang ang buhay dito o minsan mahirap ka lang dito sa lupa, pero pansamantala lang to, pinagdadaanan lang. No, pagdating sa langit, pag may relasyon ka sa Lord, may mansion ka, masaya ka, no? Napaganda yung sinabi nyo kanina na kung mayroon silang pinagdadaanan, no? Ang ganda ng salita ng Tagalog, pinagdadaanan. Ibig sabihin yan, anumang sitwasyon ka ngayon, dadaanan mo lang yun at malalampasan mo rin yun. So, praise the Lord. So, sige po, can I pray for you, Sister Aida? Opo, please po, Pastor. Thank you po. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na nakapiling namin, Sister Aida, at naibahagi niya ang kanyang buhay, kung paano niyo siya binago at kung paano siya ginagamit mightily sa mga panahon na ito in the name of Jesus. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, patuloy niyo siyang samahan, anuman ang kanyang gagawin, saan man siya pupunta, samahan niyo siya, O God. Tulad ng pagsama niyo kay Joseph, ganun din, Panginoon. Kung sakali may mga pinagdadaanan pa, O God, ngayon, Lord, samahan niyo siya. Kasi pagkakasama kayo, Panginoon, sigurado magtatagumpay siya in the name of Jesus. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, anuman ang kanyang planuhin sa buhay, pagpalain niyo, anuman ang hawakan ng kanyang kamay, pagpalain niyo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, pagpalain niyo, O God, in the name of Jesus. At Lord, dalangin ko, Panginoon, gamitin niyo siya mightily, Panginoon, marami pang makakilala na mga kaibigan niya, kakilala niya, maging yung mga nanonood sa amin, Panginoon, makilala, maging yung sa programa namin, Panginoon, na Buhay Metro, Panginoon. Lord, gamitin mo yung programa na yon para maraming makilala sa inyo in the name of Jesus. Kaya Lord, dalayan ko rin, Panginoon, bigyan niyo siya ng lakas, bigyan niyo siya ng wisdom, bigyan niyo siya ng lahat ng kanyang pangailangan para magawa niya ang yung pinagagawa sa kanyang buhay in the name of Jesus. At Lord, kung mayroon siyang karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo sa oras na ito, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya Ama, maraming salamat po. Patuloy siyang balutin ng iyong banal na dugo, Panginoon, that no weapon formed against her shall prosper all the days of her life in the name of Jesus. That's why, Lord, I declare and decree good health, long life, breakthroughs, abundant life in the name of Jesus. Kaya Ama, maraming salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon, sa Kanya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, na pong aming dalangin. Amen. 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 Praise the Lord. Maraming salamat, Sir Aida. Maraming salamat po. Alam nyo, thank you so much po. Hindi ko makakalimutan ang Good Friday na ito sa aking buhay. So, again, gusto kong ipaalala sa mga nanood sa atin na Jesus did not just die to understand your pain, He died to redeem us. Para i-redeem tayo, no po? So, sabi nga, the cross doesn't just carry our pain, it redeems us. No? In Jesus, your deepest wounds can become your most powerful testimony. No? Kaya makita natin yung mga nakilala sa Panginoon na grabe ang kanilang pinagdaanan. Pag ginamit sila ng Panginoon, very powerful. Marami silang madadalang kaluluwa sa Panginoon. Yun ang prayer ko sa inyo, Sister Aida. Thousands, if not millions, ang iyong madadala sa panan ng Panginoon. At yung kasikatan, ibabalik ng Panginoon yun, not for your own self, but for the glory of God.
para mas lalo makakilala, marami makakilala sa Panginoon. Amen? So, praise the Lord. Sige, let us close in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na pinagkaloob nyo sa amin. Maraming salamat sa lahat ng nanood, Panginoon. Maraming salamat po. At Lord, andalain po, Panginoon, lahat na nanood, iparealize nyo sa kanila na may plano ang Panginoon sa kanilang buhay, na bigyan sila rin ng mahabang buhay na eternal life tulad ng ipinagkaloob nyo sa amin in the name of Jesus. Kaya Lord, andalain ko, sila rin ay magkaroon ng relasyon sa inyo tulad ng relasyon namin sa inyo in the name of Jesus. Kaya Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Patuloy niyong pagpalain ang bawat sa amin, patuloy yung pagpalain ng Faith Works Christian Church na kung saan, Panginoon, ipinagkatiwala niyo sa iyong lingkod in the name of Jesus. Kaya Ama, maraming salamat po. Patuloy niyo rin pagpalain ang aming bansa, patuloy niyo rin pagpalain yung aming presidente, mga government officials namin. Nawa, makakilala rin sila sa inyo, Panginoon, para mabago ang aming bansa at makalakad kami ayon sa iyong kalooban in the name of Jesus. Lord, nananampalataya kami na may maganda kayong plano sa aming bansa, that this nation will be great again, that this nation will be a missionary sending nation, O God, in the name of Jesus. Use us for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, every day to from Monday up to so mga nanonood sa atin, invite ko bukas ulit sa Black Saturday ay manood sila at ang ating guest naman ay si former Governor Grace Padaka. Is also a journalist, di ba? So, kilala nyo rin po yun. So, again, maraming salamat. God bless us. God bless Sister Ryan. God bless po. Thank you very much, FCC. Thank you. Bye-bye.